O, paano ba yan? Tumpak na naman po tayo, mga kababayan. Natandaan niyo po ba ang nasabi ko tungkol kay Congressman Kiko Barsaga? Noong mismong araw po na sinuspindi si Congressman Kiko, gumawa po ako ng video noon, mga kababayan, na ang sabi ko, nasa delikado yan si Congressman Kiko Barsaga dahil grabe makakriticize sa kasalukuyang administrasyon at sa palagay ko, tama lang naman ang ginagawa niya. Dapat niya lang rin ipaalam sa ating mga kababayan kung ano na ang tunay na kalagayan ngayon ng administrasyong Marcos. Di ba gaya nasabi ko po sa inyo na bago magtapos ang suspension ni Congressman Kiko Barsaga bilang kongresista, may panibagong suspension na naman na gagawin sila kay Congressman Kiko at eto na po ang nangyayari, mga kababayan. Babalik pa lang si Kiko etong buwan na ito kasi magtatapos na nga yung kanyang suspension, so naglabas na siya ng kanyang mga pahayag na sa pagbabalik ko, marami di umano siyang mga sasabihin, mga pasabog sa kanyang privilege speech. O ayan, kahapon mga kababayan, pinagdiskitahan na naman si Congressman Kiko Barsaga. Pinagkaisahan. Sinuspindi na naman po ng panibagong 2 buwan. Ito uulitin ko po. Total, meron na naman panibagong suspension na ibinigay sa kanya. Sa palagay ko lang, mga kababayan, hindi na makakabalik yan si Congressman Kiko Barsaga. Hanggang sa matapos ang kanyang termino itong taong 2028, hindi na po makakaupo yan. Nakakatakbo pa siya bilang congressman sa distrito niya, pero sa administrasyong Marcos, magiging congressman ulit siya, makakaupo ulit siya, makakabalik siya sa House of Representatives. Malabo yan, mga kababayan. O eto, bilang patunay na sinuspindi na naman niya itong si Congressman Kiko Barsaga, basahin ko lang po ito at panoorin po natin ang video mula po sa House of Representatives. Ang pagpapasya na naman po sa panibagong suspension order laban kay Congressman Kiko Barsaga. O eto, Kiko Barsaga, suspendido ulit. O kita nyo na, breaking news, sa botong 238-10 at 9 na abstention, pinagtibay ng Kamara de Representantes ang muling pagsuspende kay Dasmariñas Representative Francisco Barsaga ng 6 na pong araw ng walang sahod at allowance. Nako po. Noong nakaraan suspendido lang siya. Maaaring meron siyang allowance noon at saka sahod. Ngayon, wala na. Pati allowance, pati sahod, mga kababayan. Mistulang tinanggal na po sa pagka-congressman itong si Kiko Barsaga. Kasi nga, alam nyo naman ang administrasyon ngayon, mga kababayan, kapag kakritiko ka ng presidente, ng kanyang administrasyon, pag-iinitan ka talaga. O eto na po ang nangyayari. Di po ba, mga vlogger na napapag-initan nila, ginagawa nila, inire-report po nila sa Google, sa YouTube, para ma-shadow ban, para hindi po mag-notify sa inyo ang mga videong ginagawa ng mga vlogger na nag-criticize sa kasalukuyang administrasyon. Anong ginagawa sa amin ngayon?
Naka-shadow ban po kami, mga kababayan. Maaaring hindi po nagdo-notify sa inyong mga telepono itong aming mga upload videos. Kaya nga, lagi namin sinasabi, humihingi kami ng kaunting pabor na paki-like at paki-share na rin nitong video o bawat video inilalabas namin kasi kahit papaano meron naman pong laman yan. Hindi po kagaya ng mga BBM vlogger na walang laman kung magbigay ng komentaryo at gumawa ng kanilang content sa kanilang kanya-kanyang social media platform. Tayo, oo, inaamin ko, kritiko tayo ng kasalukuyang administrasyon pero constructive criticism po ang ginagawa ho natin. Di po ba? Issue-based lang tayo. Kung ano ang nasa balita, yun lang ang pinupuntuhan natin at pinag-uusapan natin. Hindi po kagaya ng mga BBM vlogger kung ano-ano po ang ginagawa nilang mga fake news laban sa mga Duterte, kay BP Inday Sara. Oo, meron tayong mga video nakikita mula po kay Dean Chase, sinasabi niya na hindi naman daw po yun fake news. Totoo naman daw po yun dahil nga hinahamon niya pa ang Malacanang na sampahan sila ng kaso doon sa Amerika para mas mapatunayan nilang totoo nga itong mga sinasabi nila. Kaso, hindi naman po sila sinasampahan ng kaso, no? Kasi nga, oras na patulan sila Dean Chase, si Maharlika, lalabas lalo ang katotohanan na totoo ang mga bidyong inilalabas ni Dean Chase. Yan. Naka-shadow ban po kami. Kaya huwag niyo pong kakaligtaan na i-share niyo po sa ating mga kababayan. O eto ho, mga kababayan, ito yung pagkakasuspinde kay Congressman Kiko Barsaga. Uulitin ko lang, repaso lang tayo. Maliban po sa suspendido ulit itong kongresista ng 6 na pong araw, wala siyang sahod, wala rin po siyang allowance. O ito na po yung video, panoorin po natin. Pasensya na napahaba. With 238 members voting in affirmative, 10 against, 9 abstentions, the findings and recommendations contained in the committee report number 102 are hereby adopted. The Honorable Barsaga, who is present at this session hall, is hereby notified that he is suspended for a period of 60 days, effective immediately. Session suspended. Ayan, immediately, agad-agad, mga kababayan, suspendido ulit si Congressman Kiko Barsaga. Masakit kasi magsalita itong batang ito, tinatablan si Bangag, mga kababayan. Ganyan talaga kapag tinatamaan sila. Gumagawa ho sila ng paraan para patahimikin ang isang kritiko nila. Di ba? Hindi patas lumaban. Mga balat sibuyas, takot sa mga kritiko. Kasi nga, ang pinag-uusapan ng kanyang mga kritiko ay katotohanan lang naman. Hindi po ba katotohanan ang mga nangyayaring korupsyon ngayon sa ating bansa? Ginagamit nila ang flood control kung magtatayo sila ng isang flood control project pero wala naman pala may tatayo. Ghost project, kung meron man matatayo, palpak, malabnaw, sabaw, madaling masira, sa isang agos ng tubig lang, durug ka agad. Yan lang naman tayo nakapunto di ba mga kababayan? Yan lang naman ang pinag-uusapan natin at totoo naman yan. Pero nagagalit po sila dyan Ayaw ho nila nang meron silang kritiko. Katulad po nung kanyang ama, Marcos Sr. Kapag kakritiko ka ng Marcos Sr., yari ka. Mas matindi noon. Pero ganun din ang nangyari ngayon, mga kababayan. Kung hindi ka ipakukulong, kung ikaw ay elected official, tatanggalan ka. Hindi ka pa uupuin na ulit. Isususpende. Napakarami na nangyari niyan. Si Mayor Rama at marami pang iba. Ganyan po kabalat sibuyas ang administrasyong Marcos. Pero para kay Benny Abante, mga kababayan,
parang hindi siya kontento sa 60 days suspension ni Congressman Kiko Barsaga. Ito ho ang pahayag niya, tuluyan ng tanggalin, may question mark pa ho yan. No? Naniniwala si Manila 6th District Representative Benny Abante na hindi sapat ang panibagong suspension kay 4th District Cavite Representative Kiko Barsaga dahil hindi pa rin daw ito titigil sa pagsasalita. Hindi talaga titigil yan. Mas lalong mag-iingay yan si Kiko Barsaga, lalo na ngayon. Dinagdagan nyo ng 6 na pong araw na naman na suspension niya. Mas lalong mag-iingay yan. Kaya ako kay Kiko, ako sa'yo, kung meron kang nalalaman, simulan mo na. Kahit dyan sa social media mo, okay na yan. Di mo na kinakailangan makabalik pa ng kamera para sabihin mo yung mga nalalaman mo tungkol sa mga katiwalian ngayon sa Administrasyong Marcos. Sir, gawin nyo na po yan sa sarili nyong social media platform. Dahil hindi na po kayo makakabalik. Yan lang po ang tingin ko. Matutulad lamang po kayo sa ibang mga kongresistang ginawan po nila ng ganito. Dinaan sa suspendido hanggang sa kalaunan tinanggal na talaga. We allow that freedom of speech. In fact, sinabi ko pa nga na kapag pinilit natin siya na magkaroon ng medical expert na tumingin sa kanya, that might even violate his right as a person. Nasa kanya yun eh. He still can speak outside Congress but not inside Congress. Saan ni Abante? Tama nga naman si Abante. Maaari magtutuloy-tuloy ang mga pasaring, mga banat nitong si Congressman Barsaga patungkol sa Administrasyong Marcos. At nangyayari na nga naman talaga. Sa totoo lang, mga kababayan. Kaya ako sa'yo, Congressman Kiko Barsaga, tuloy lang sa laban, wag kang titigil. Nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino at ang mga DDS. Ito pa, muling sinuspinde si Representative Barsaga sa loob ng 60 araw kasunod ng rekomendasyon ng House Committee on Ethics ang privilege noong Desyembre ng unang sinuspende ang kongresista. Ayan. Ganoon din naman. Halimbawa, makakabalik siya sa kamera, magsasalita pa nito si Kiko Barsaga. Hindi niya po mapipigilan yan. Lalo na ngayon, mas marami na siyang nalalaman. Mas marami siyang isisiwalat na mga baho ng kasalukuyang administrasyon. Mag-iingay ulit yan. Isususpindi ulit yan. Kung halimbawa, nakabalik siya sa Congress, hindi nga pinabalik. Hindi pa man din natatapos yung kanyang suspension. Panibagong 60 days na naman ang binigay sa kanyang suspension order. Ito pa. Ako talaga, ang gusto ko dyan, expulsion na eh. Kasi you can suspend Representative Barsaga, hindi naman titigil magsalita yan. So para kay Benny Abante, dapat daw talaga tanggalin na sa pagkakongresista itong si Kiko Barsaga. Ayaw niya po ng simpleng suspendido lang. Tanggalin talaga sa pagkakongresista itong si Kiko Barsaga. Ganito po, lumalarawan itong binasa ko sa mga sinabi ni Congressman Benny Abante. Sa palagay ko, mga kababayan, hindi naman magugutom yan si Kiko Barsaga kung hindi siya makabalik sa sa pagiging kongresista mabubuhay yan. Nga lang, wala siyang posisyon. Sino ngayon ang nahalili sa kanyang pwesto, sa kanyang distrito? No, mga kababayan, sino? Pero sigurado ko, sa 2028, iboboto ulit ito
si Kiko Barsaga ng kanyang mga kababayan dyan sa Cavite. Sigurado ako dyan, mga kababayan. At merong tatapat sa kanya pero hindi ho mananalo yan. Suntok sa buwan kung manalo itong mga magiging kalaban ni Kiko Barsaga sa 2028. Tatakbo ulit yan. Sigurado yan. O ito pa isang balita, mga kababayan. Ang katilang ilong ko, pasensya na. Yung tuwalya kasing ginamit ko, may balahibo bago eh. O ito, etong plano ni Tito Soto at ni Loren Legarda, di baga kahapon, mga kababayan, medyo tumunog na pag-usapan sa social media na di umano magkakaroon ng term sharing sa liderato ng ng Senado, bilang Senate President. Ito ang sabi ni Ploto naman tuloy, ni Soto. Plano namin, sinabi ni Senate President Tito Soto na plano umano nilang paupuin si Senator Loren Legarda bilang Senate President bago matapos ang 20th Congress, mga kababayan. So, bandang dulo na ito. Baka third quarter or fourth quarter ng taong 2026, magiging Senate President itong si Legarda. Yan daw po ang plano nila. Yung nakita po natin na picture na umiikot ngayon sa social media matapos po ang ingay sa Senado kahapon. Di ba nagkape-kape sila? O merienda ba yun? Doon yata nila na pag-usapan, mga kababayan, na plano nilang magkaroon ng term sharing. O ito pa, kaugnay ito ng term sharing o paghahati ng termino. Si Legarda ang nag-adjourn sa sesyon ng Senado kahapon ito, Miyerkules, February 4. Bago nito, tinawag din siyang Madam President ni Senate Majority Leader Senator Migs Zubiri. Matatanda ang umuugong ang balita kaugnay ng umano'y pagpapalit ng liderato ng Senado. Mga kababayan, tandaan po natin kung sino-sino po itong mga senador na nasa majority po. Yan sila Legarda, JB Ejercito, Win Gatchalian, Ejercito pa man din, no? Kapatid pa man din ni Jinggoy. Jinggoy rin na isa rin sa mga iniipit ngayon ng Administrasyong Marcos. Sino pa ba? Yan, sila Legarda. Yan, mga nabanggit ko na yan. Huwag na yung iba kasi notado na ho yun na hindi talaga yung maka-Duterte. Ito lang. Yung mga binanggit ko lang kanina, Gatchalian, JB Ejercito, Legarda. Wag na po nating iboboto yung mga yan, mga kababayan. Tandaan po natin yan. Ngayon na nasa bingit ng kahirapan ang bansa dahil sa Administrasyong Marcos, nagawa ho nila, mga kababayan, na maging majority bloc. Hindi po sila nag-iisip na napakalala na po ng korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Kasama si Migs. Wala man lang tayong nakita na galit sila sa mga nangyayaring flood control project na pinagnakawan lang ng mga kontraktor at ng iilang mga elected official. Hindi man lang natin sila nakita na parang meron silang galit, concern at ipakulong, tukuyin kung sino man itong mga big fish. Wala. Tahimik po. Kahit si Legarda, kahit na itong kanyang anak na si Leviste, talagang hindi naman maituturing para sa akin kritiko, kundi nagsisiwalat lang siya ng katotohanan. Ngayon nga, medyo tumahimik na rin, di ba? O ipagpalagay natin kritiko na rin siya ng Administrasyong Marcos. Di ba? Ang nanay niya nasa majority. Tandaan po natin yung mga senador na yan, mga kababayan. Wag na po nating ilalagay yan sa Senado.
sa darating po na halalan. Meron po mga re-electionist dyan na mga senador na nasa majority block ngayon. Ikampanya po natin na huwag iboto, huwag manalo. Tandaan po ninyo yan mga kababayan. O ito pa isang balita. Tungkol naman po ito mga kababayan dito kay Mayor Mayor Kerwin Espinosa. Saglit lang, basahin ko lang po ito. I-update ko lang po kayo dito. Baka mamaya hindi niya po ito alam na kinasuhan po si Mayor Kerwin Espinosa ng RTC Branch 14 sa kasong murder case mga kababayan at 3 pa niyang kasama. O ito, the Cebu City Regional Trial Court Branch 14 has ordered the arrest of Albuera Mayor Roland Kerwin Espinosa and 3 others for murder case mga kababayan. In a warrant of arrest handed down by Presiding Judge Marlo Pasco Bagano, the court has recommended no bail for their temporary liberty. Walang piyansa po mga kababayan. Mabubulok sa bilangguan etong si Kerwin kung hindi po tutulungan ng kanilang mga katropa. Maraming tropa yan eh. Maraming tropa yan sa Administrasyon Marcos. Kadaming tropa niyan. Ay mag-antabay po tayo kung makakabail ito. Pag nakabail, alam na. Luto. Pero ayon nga po mga kababayan, sa korte, wala di ba na itong piyansa. Sana magkatotoo yan. Pero nagtitiwala naman tayo sa korte, sa Regional Trial Court Branch 14 na hindi ito makakapiyansa si Kerwin. Sana matuluyan itong mama na ito. Okay, ito pa, huling balita mga kababayan. Tungkol naman po ito sa impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Hindi ito maituturing na good news pero papunta pa rin po ito mga kababayan sa paglilitis sa ating pangalawang Pangulo sa impeachment case na isinampa po laban sa kanya. Bagamat ganito ang nangyari, huwag po tayong umasa na hindi po aabot sa pagdinig ang impeachment sa ating pangalawang Pangulo. Pero huwag po kayong mag-alala dahil ang bloodbath parating na. Oras na magsimula na po ang hearing sa impeachment ni BP Inday Sara. Hindi pa natanggap ng speaker. Ibig sabihin, hindi pa natanggap ni Bo Gigi. Ang alin? Ito, wala pang naipapadalang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang Office of the Secretary General ayon mismo kay House Speaker Bo Gigi. Ayan. Ang mga kababayan ang Office of the Secretary General wala pa natatanggap na impeachment complaint para kay Sara. Kailangan ipadala sa opisina ng Speaker ang impeachment complaints para maisama ito sa order of business ng Kamara at masimulan na ang paggulong ng reklamo. Tumanggi rin muna si Speaker D na magbigay ng pahayag hinggil sa pagbasura ng House Committee on Justice sa mga reklamong impeachment laban kay President Bongbong Marcos. Siyempre, medyo distansya sa dyan. Impeachment yan para kay Bongbong Marcos pag diniinan niya yan, mga kababayan, yari siya. Alam na, di ba? Pwede siyang magurgur. Impeachment complaints versus BP Sara, hindi pa naisusumite sa opisina ni Speaker D. Itong araw na ito, baka maisusumite rin yan hanggang mamayang hapon. Sigurado ako dyan. Kasi gigil na gigil itong mga kababayan na alam nyo yun, ma-impeach ang ating pangalawang Pangulo.
Kasi marami pong masasagasaan talaga si Inday. Marami po talagang babanatan si Inday. Unang-una mga oligarchs, mga kababayan, na alam niyo yun, na parang, kwento lang naman natin ito, parang merong kaunting binibigay na pabor sa kanila na imbis na ganito ang kanilang taxes, nagiging ganyan na lang. Hindi ho pwede kay Inday yan. Magbabayad kayo ng inyong buwis ng walang bawas, buo. Yan, mga oligarchs, isa pa lang yan. Tapos, mga dilawan, mga nagdanais ding maging leader sa ating bansa. Isa yan sa mga patutumbahin ni BP Inday Sara. Mga kongresistang nasa kaliwang panig, mga kababayan, mga makakaliwa, lahat yan iwa-wipe out ni Inday. Ang korupsyon, nakawa nila ang kaban ng bayan, hindi pwede kay Inday Sara yan. Ngayon, nagpapasasa sila, nagnanakaw sila sa kaban ng bayan. Kay Inday Sara, hindi maaari yan, ikukulong sila. Di maraming magugutom. At marami pang ibang mga kadahilanan na maaaring gawin o putulin ni VP Inday Sara na hindi po sang-ayon sa mga kumakalaban sa kanya ngayon. Pero wag ho tayo mag-alala, mga kababayan, kahit na meron pong impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo, hindi ko po sinasabi na mai-impeach siya, pero hindi rin po ako umaasa na malagpasan niya po itong impeachment na ito. Bakit? Sisiguraduhin po nila, mga kababayan, na mapa-impeach po si BP Inday Sara. Babaluktutin nila ang dapat baluktutin para lang makuha nila ang kanilang kagustuhan na mapatalsik si BP Inday Sara sa kanyang pagiging vice presidente. Pero wag ho kayo mag-alala, mga kababayan. Kahit na halimbawa lang naman, ganyan na mangyari sa kanya. Ano ko lang naman yan? Spekulasyon ko man lang yan, mga kababayan. Gusto ko lang maging handa ba? Ayaw ko masaktan bandang huli. Hinahanda ko lang yung sarili ko sa maaaring mangyari sa ating pangalawang Pangulo. Marami pang Duterte na maaaring tumakbo sa pagka-presidente, mga kababayan. Paalala ko lang po sa inyong lahat. Kahit sinong Duterte ang tumakbo sa pagka-presidente sa darating na halalan 2028, mga kababayan, wag na po tayong choosy. Suportahan na lang po natin. Iboto at ikampanya po natin, mga kababayan, kung sino man sa kanila ang tumakbo sa pagka-presidente sa 2028, kasi baka sakaling tuluyan talaga nila si Inday Sara. Suportahan na lang po natin. Tulungan na lang po natin. Kasi isa lang po ang pattern niyan. Mula po sa ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte, na makikinabang po hindi yung mga kapwa ho nila politiko, kundi tayong mga Pilipino na mga pobre ang makikinabang. Ano bang ginawa ng dating Pangulong Duterte? Napakaganda po. Kaliwa kanan ang infrastruktura, napakarami. Hanggang ngayon nga nakabinbin na nga lang yung iba, hindi pinagpatuloy ni Marcos. Ano pa? Napakarami pa, mga kababayan. Peace and order na naranasan po nating lahat sa panahong Duterte. Di bagay masaya tayo naglalakad ng sa lansangan. Kahit na 10 oras ng gabi, hindi po tayo natatakot. Wala tayong kinatatakutan na baka sakaling merong bigla-biglang humambalo sa atin, kunin yung ating mga gamit, wala. At higit sa lahat, yung war on drugs, ipagpapatuloy yan para tuluyan na pumatulugan at matapos ang illegal na droga sa ating bansa. Iisa lang po ang pattern. Korupsyon. Ititigil niyan ang korupsyon at higit sa lahat, hahabulin
lahat ng mga elected official na mayroong kinalaman sa maanumalyang flood control project at sa lahat ng mga nangyaring corruption po sa ating bansa. Hahabulin yan. Papanagutin yan kung sino mang Duterte ang magiging presidente sa 2028 na susuportahan po natin lahat. Yan lang. Kahit na masakit po sa atin na mayroon pong impeachment laban sa pangalawang Pangulo, wag po tayong magpakampante, mga kababayan. Ako nga tinatanggap ko na kahit na hindi pa man din nagsisimula ang pagdinig laban sa impeachment sa ating pangalawang Pangulo, tinatanggap ko na. Ayoko pong masaktan. Tinatanggap ko na. Babawi tayo sa 2028. Yan lang po, mga kababayan. Babawi tayo sa 2028. Suportahan natin. Sino mang Duterteng tatakbo sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa, suportahan po natin, ikampanya ho natin. Yan lang. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.